Ang kwentong ito ay halaw sa kwento ng aking kaibigan na nagngangalang Boy na taga-Tondo. Mga taong 1984 noong ako'y nasa kolehiyo. Ang kaibigan kong ito ay naging sakristan sa isang simbahan sa Tondo na ngayon ay nasa Batangas na. Ito ay naganap sa naturang simbahan at ito nga ay naikwento niya sa akin. Ganito ko sisimulan. Taong 1935, mayroong 3 pari na magkakaibigan. Sabay-sabay silang pumasok ng seminaryo at sabay-sabay din silang nagsipagtapos. Dahil nga sila ay matalik na magkakaibigan, ay nagkaroon sila ng isang kasunduan na kung sila ay mamamatay, kailangan malaman ng isa't isa kung saan sila napunta, sa langit ba o sa impyerno. At kung wala naman silang maramdaman na kakaiba, tiyak na sila ay nasa maayos ng kinalalagyan. Pagkatapos na ikalawang digmaang pangdaigdig, ang isa ay napunta sa Europa at ang dalawa naman ay nanatili lamang sa Pilipinas. Lumipas ang 30 taon, ay tila nakalimutan na ng paring pinaglilingkuran ng kaibigan kong si Boy ang kanilang napagkasunduan bago sila magkahiwa-hiwalay. Isang gabi, naglilinis ng altar si Boy nang mayroon siyang kakaibang naramdaman. May nakita siyang pumasok na pari sa kwarto. Agad niya itong sinundan sa kadahilan ng baka may iutos ito sa kanya. Subalit nang puntahan niya ito, ay hindi na niya ito nakita. Ilang araw ang lumipas, nakita niya ang kanyang pinaglilingkurang pari na mayroong binabasang sulat. Matapos basahin ito, ay sinabi ng pari kay Boy na namayapa na ang kanyang kaibigan sa Europa na nakasabay niya sa seminaryo. Hindi na naikwento ni Boy sa pari ang kanyang nakita. Habang siya ay nakahiga, ay nakita niya muli ang paring ito na pumasok sa kwarto. Agad niya itong sinundan na may halong pagtataka. Dahil ang kanyang pinaglilingkurang pari ay natutulog na. Sinundan niya ito hanggang sa loob at nakita niya itong nakaluhod sa harapan ng santo habang nakahawak sa kahon na gawa sa salamin. Agad niya itong nilapitan at binati ng magandang gabi. Subalit, napansin niya na walang mukha ang pari. Doon siya nakaramdam ng takot. Tumakbo siya palabas ng silid at tinawag ang pari na natutulog. Agad niya ito ikinwento na hindi lang isang beses niyang nakita ang paring ito na nasa silid. Tinanong agad siya nito kung ano ang itsura. Subalit hindi niya nakita ang mukha, kaya't hindi mailarawan ang itsura nito. Kinabukasan ng umaga ay nakita niya ang bakas ng isang pares ng kamay sa salamin ng santo. Sinubukan niya itong punasan, ngunit hindi ito mabura. Ipinakita ito ni Boy sa pari at maging ang pari ay hindi makapaniwala sa bakas na kanyang nakita at kahit anong punas ay hindi ito mawala. Dahil dito, pinabayaan na lamang nila ito kahit na sila ay nagtataka. Bandang 12:00 ng hating gabi ay napatayo ang kaibigan kong si Boy sapagkat nakita niya na naman ang pari na naglalakad patungo sa silid na iyon. Agad niyang pinuntahan ng kanyang pinaglilingkurang pari na gising pa rin pala at sila ay nagtungo papuntang kwarto. Sinundan nila ito
at nakita nila ang nakaluhod na pari sa harapan ng santo. Ang kanyang pinaglilingkurang pari ay nakatayo na lamang at tila natulala na. Kahit na si Boy ay nag-aalinlangan na dahil sa sobrang takot, ay sinubukan pa rin niyang tanungin ng pari, "Padre, bakit?" Sagot ng pari na nanginginig ang boses. "Ngayon ay naalala ko na. Marahil siya ang aking kaibigan na pumanaw na at hindi matahimik." Habang sila ay nag-uusap, ay napansin nila na wala na ang multo ng pari sa kanilang harapan. Mga ilang oras ang lumipas hanggang sa mag-umaga na ay naroon pa rin silang dalawa sa kwarto. Dahil nagtatanong ang pari kung sino sa dalawa niyang kaibigan ang hindi pinalad at bakit. Lumipas ang ilang linggo ay nagtungo ang pinaglilingkurang pari ni Boy patungong Europa at umuwi rin ito agad ng Pilipinas. Agad siyang nagkwento kay Boy tungkol sa mga nalaman niya. Ang kanyang kaibigan palang namatay sa Europa ay may nagawang hindi maganda at ang naging bunga ay kinitil nito ang kanyang sariling buhay. Pagkalipas ng ilang mga araw, naisipan ng pari na gamitin ang holy water para tanggalin ang bakas ng kamay na nasa salamin ng santo. At hindi nga nagkamali, ito'y unti-unting naglaho. Hindi na rin nakita ni Boy ang nagmumultong pari. Subalit, naroon pa rin ang kanyang takot kung kaya't nagpasya na lamang siya na magpaalam at umalis sa naturang simbahan. Pinayagan naman si Boy ng pari na kanyang pinaglilingkuran. Habang ikinukwento niya ito sa akin, ay nabalitaan niya na namatay na rin pala ang pari na ito. May pagkakataon na napapanaginipan niya ang paring kanyang pinaglilingkuran. At sinasabi dito sa kanya ay nasa langit na siya. Thank you po sa patuloy na pakikinig sa ating mga kwento. At doon sa bago pa lang sa aming channel, i-click ang like and subscribe button and hit the notification bell para laging updated sa mga bagong videos na i-upload namin. Thank you!